kayo'y binili. Sa halaga, kayo'y binili. Ito po ang ating pag-aaralan sa oras na ito. Ang layunin po ng pag-aaral na ito ay magising tayo sa isang sitwasyon na ang ating buhay ay gamitin natin sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Ngayon po, mga kapatid, since na tayo po ay binili, according to 1 Corinthians chapter 7 verse 23, sa halaga, kayo'y binili. Huwag kayong maging alipin ng mga tao. Sinasabi ng Biblia, mga kapatid, sa huling bahagi, huwag kayong maging alipin ng mga tao. Ibig sabihin, napapaalipin tayo sa mga tao na kung saan nawawalan na po tayo ng kalayaan na makapaglingkod sa Panginoon. Nawawalan na po tayo, mga kapatid, ng kalayaan na kung saan maibigay po natin ang para sa Panginoon. At ipinapaalaala sa atin sa sulat na ito, sa halaga, kayo'y binili. Mga kapatid, sa usapang pagbili, labas sa espiritual, kung ating pong titignan, tayo pong mga tao, kaya tayo bumibili ng isang bagay o isang produkto dahil alam po natin, ito po ay kailangan natin at magiging kagamit-gamit sa atin. Halimbawa po, ang sabon. Bakit po napaka-importante po ng sabon? Dahil ito po ay ginagamit panligo. At ito po ay nagbibigay sa atin ng maginhawang pakiramdam. Dahil yung amoy maasim mapapalitan ng freshness. Sabi nga gano'n. Ngayon, mga kapatid, kaya natin siya binibili. Una, alam natin ang dahilan ba't natin binili. Alam natin ang dahilan at alam natin kung para saan natin gagamitin yun. At kaya mo siya gagamitin dahil alam mong makakatulong sa iyo yun. Gayon din, mga kapatid, sa ating Panginoon. At sa atin din, may mga pagkakataon, kung kakain ka man sa labas o bibili ka ng isang produkto, napaka-importante po para sa atin ang makita ang label. O yung tinatawag, mga kapatid, na sabihin na natin yung price. Okay? Kapag nakita mo yung price na, alam mo yun, gusto mo kumain, nakita mo yung price, ay, hindi mo itutuloy. Ang ganda ng damit, pag nakita mo yung price, hindi mo kayang bilhin, hindi mo itutuloy. Tayong mga tao, mayroon tinatawag na limitasyon. Kahit gaano mo kagusto ang isang bagay, kung kulang ang budget mo, kulang ang resources mo, kulang ang pera mo, hindi mo magagawang bilhin. Kahit alam mo kung para saan yun. Kahit alam mo kung gaano kalaki ang ipakikinabang ng bagay na yun sa buhay mo, hindi mo yun magagawa. Mga kapatid, lahat tayo, ewan ko lang ha, dito na lang ako sa negatibo. Sino sa inyo ang ayaw niyo magkaroon ng kotse sa buhay niyo? So lahat pala gusto magka-kotse. Di, lahat tayo gusto magka-kotse. May pamili kayo? Wala. Kahit alam natin na gusto natin ng isang bagay, kahit alam natin na may malaki itong ipapakinabang sa ating buhay, may malaking epekto ito sa ating buhay, ngunit dahil sa kakulangan ng budget o ng pananalapi, hindi natin ito magagawang bilhin. Dahil limitado po tayo po ay hindi ganon kayaman. Ganyan pa man, sa usapang pagbili, itong mga halimbawa kung ito na ibinigay sa inyo, may mga panahon na kaya natin bilhin, dahil alam natin ang lahat ng benepisyo nun. May mga panahon kahit alam natin na may benepisyo yun sa atin, may panahon hindi talaga natin kayang bilhin dahil masyadong mabigat ang presyo. Gayon pa man, dito po sa espiritual na ating tinatalakay, sinasabi ng Biblia, sa halaga, kayo'y binili. Binili tayo ng Diyos dahil alam niya ang ating halaga. Binili tayo ng Diyos, mga kapatid, dahil alam niya kung para saan ka magagamit. May malaking benepisyo ang Panginoon, kaya Kanya binili. Ngayon, mga kapatid, para sa kaalaman ng lahat, ito pong sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto ay isinulat niya sa mga mananampalataya na inilalagay sa isipan nila na kayo'y binili. May kaibigan po ba kayo sa labas? Pagwikaan mo, alam mo ba binili ka? Ano sasabihin? Anong binili? Ang taong walang alam sa salita ng Diyos at walang background sa Panginoong Jesucristo, pag sinabihan mo, oy, tumigil ka na kakabisyo mo, binili ka ng Diyos.
Kailan? Saan? Paano? Bakit? Bakit mo nasabing binili ako? Hindi ko nga nakitang nagbayaran eh. Ngayon po, hindi po nila yun alam. Kaya ito po isinulat sa mananampalataya para ipaunawa sa ating lahat ng mga binautismo sa pangalan ni Kristo. Tayo po'y binili. At kung tayo po'y binili, ang ating dapat katawan ay ginagamit natin para sa kapakinabangan ng bumili sa atin. Dahil alam niya, gaya natin, bibili ka ng sabon, dahil kailangan mo, alam mo ang epekto niyan sa'yo, alam mo ang pakinabang niyan sa'yo. Gayon din, binili tayo ng Diyos mga kapatid dahil alam niya ang halaga mo. Alam niya kung saan ka gagamitin. Sabi nga mga kapatid ang cellphone gaya ng Samsung at ang cellphone gaya ng Redmi, lahat ng kung ano mang cellphone, meron yan silang mga company kung saan yun yung accredited, authorized na mag-ayos. Nakuha ninyo? Kung Samsung, nasira Samsung mo, punta ka ngayon sa gumagawa ng cellphone sa Samsung. Kasi pag pinunta mo yan mga kapatid sa iba, imbis na mouthpiece lang ang sira, baka magka-brace. Ano mangyayari mga kapatid? Baka sasabihin mo pa, sisisihin mo pa ngayon, ay, hindi pala matibay ang Samsung. Hindi ganun. Pag may nasira, kailangan mo siyang dalhin doon sa gumagawa nun. Dahil sila nakakaalam nun. Ganun din. Marami sa mga tao, sira ang buhay. Pero kung kani-kanino, pinaayos. Sira ang buhay. Pupunta sa kaibigan, tara, iinom natin yan. Sa pagkakalam doon, maayos. Marami tayong mga kapatid, kalungkutan, kalumbayan, problema, pagsubok, maraming bagay tayong pinagdadaanan. Subalit ang katawang ito na binili ni Kristo kung kani-kanino natin pinaayos. Ibig sabihin, kung kani-kanino natin dinadala. At feeling natin, yung pagdadanahan natin, yun yung mag-aayos sa atin. Sabi ko naman sa'yo huwag mo na ipilit ng sarili mo Ang dami namang iba dyan Pero may bula ako na lang. Ang dami namang iba dyan Di ba? May mga ganun Ngayon, ikaw na tao, para makalimot ka, lalapit ka sa kapwa mo tao. Na alam mo, feeling mo, yun ang makakapagpaayos sa'yo. Kaya nung na-inlove ka, alam mo na ayos ka. Natanggal ang yung lungkot mo. Pero hindi mo ba natin alam na yung taong dinikitan mo na feeling mo na ayos ka, sira din yun. May sira din siya. Hindi sa ulo may sira din siya. Pero, halimbawa, nilapitan mo, kompleto ka, masaya ka, pero sa kabilang banda, wasak din siya kasi, halimbawa, namatayan siya ng lolo, wasak din siya, hindi niya lang din sinasabi sa'yo. Sira siya. Alam niyo mga kapatid, tayong mga tao, lahat po tayo ay may mga sira. Right, amen. At ang number one, hindi naman number one, isa sa pinakamatinding na sira sa atin ay ang koneksyon natin sa ating Diyos Ama. Magmula pumasok ang kasalanan na wala ang koneksyon natin sa Diyos. At narito ang ating dakilang Diyos, bumaba siya mula sa langit para bumalik ang koneksyon. Kailangan niyang bayaran ang pagkaputol ng linya. Sa paanong paraan, mga kapatid? Kailangan niyang bayaran ang ating mga buhay sa pamamagitan ng kanyang dugo. Banal na dugo po ang hinihinging pambayad para po bumalik ang koneksyon, mga kapatid natin, sa ating Panginoon. Ngayon po, kung tayo po ay binayaran ng Diyos, dapat ang ating buhay ay ginagamit natin sa paraan na kung saan, kung paano ka binili ng Diyos at kung paano niya ini-expect na magagamit ka niya, dapat ganun din tayo. Binili ako ng Diyos, kailangan magamit niya ako. Binili niya ako, alam niya ang halaga ko, alam niya kung para saan ako gagamitin. Kaya kailangan kong magpagamit sa ating Panginoon. Dapat ganun po ang isipan natin. Subalit, mga kapatid, marami po sa mga mananampalataya, maging sa hindi mananampalataya, na binili tayo sa halaga. Subalit, alam mo ba yung pakiramdam na bumili ka ng isang bagay tapos hindi mo pwedeng gamitin? Alam niyo yun mga kapatid? Bibili ka ng cellphone, sabi ito, iPhone, full paid. Ganyan.
Sir, ito ba gusto nyo? O sige sir, magbayad na kayo pero hindi nyo pwede gamitin ha. Pwede ba yun mga kapatid? Hindi. Kaya mo yan bibilin kasi alam mong gagamitin mo. Ganun ang nangyayari sa Diyos, mga kapatid. Alam niyo yung binili niya tayo, pero hindi niya tayo magamit. Bakit? Hindi dahil sa may nagbabantay, gaya ng aking inalimbawa, pwede mo siyang bayaran niyo, pero hindi pwede gamitin. Ang nangyayari, ang pumipigil, tayo na yung binili, tayo pa yung pumipigil na magamit tayo ng bumili. Nakuha ninyo mga kapatid? Ngayon, saan natin ginagamit ang katawang ito? Yaman lang din na nalalaman natin na binili tayo ng ating Panginoon. Majority ng mga tao, ginagamit ang katawang ito. Saan? Sa bisyo. Binili siya ng Panginoon, hindi para ilagay sa bisyo ang katawan mo. Amen. Dahil kung para sa bisyo ka, papunta sa impyerno yun bakit niya pa kailangan bilhin ka? Hindi ka na niya bibilhin. Kasi papunta ka lang din naman sa impyerno Pero ang nangyari mga kapatid, nang tayo bilihin ng Panginoon, ang katawan natin hindi nagagamit ng Diyos. Dadalhin natin. Saan natin iniaalay ang ating buhay? Sa saklaan. No? Sa inuman mga kapatid. Sa suganan. Sa sabuhan. Sa church, hindi ka makasigaw na purihin ng Diyos. Pero doon sa sabong, sa pula. Grabe ang kanyang sigaw. Hindi na pa. Alam niyo ba, nakakita na ba kayo ng tao na panalo? Pag ang tao panalo, hindi na pwede magsalita. Wala siyang pakialam sa'yo. Kailangan ng tinig lang niya maririnig mo. Di ba? Woo! Tipong pag nanalo na, asarin pa yung natalo. Di ba? Ganun po ang nangyayari sa tao. Malakas sumigaw sa ibang bagay, pero sa Panginoon hindi magawa. Pagka may party sa school, lalo na sa school, di ba? May binabayaran ng 50 pesos. Di ba kung uso pa yan? Panahon namin kasi, kapag mahina ang utak mo at mahina ang grades mo, punta ka lang sa party, 50 lang. Ano na? Piyansa na. Oh, sa ASI, ganun po pupunta, malalaman mo yung mga mga mahihina yung grades Ang dami natin. No? Ngayon po mga kapatid, nandun sila, nagsasasayaw sila. Naalala ko pa yung panahon namin. Alam niyo yung kantang Itsumo? Ha? Itsumo? Kukuro-kuro? Ha? Hindi malalang ka na. Kasi yan, siyempre, nandun ka sa kabataan mo, mag-party, di sayaw-sayaw sila. Sayaw-sayaw, pagdating yung malauna, upa na Upa na. Pagtugtog ng Itsumo, sigawan ng mga tao, Itsumo pa lang yun. Hindi mo alam kung ano yun Hanggang ngayon, ano ba ang Itsumo sa Tagalog? Alam nyo? Hindi ko din alam Pero ang dami. Intro pa lang. Sa atin dito, labas nilitin, tapos na yung kanta, wala pa rin Hindi nagagamit ng Diyos. Hindi tayo nagagamit ng Diyos mga kapatid sa ibang mga bagay. Ngayon po, ginagamit natin ang katawang ito na binili ni Kristo sa sugal, sa bisyo, no? Sa pita ng laman, pita ng mata, gaya nung nakaraang linggo, pinag-aralan po natin ang pita ng laman, pita ng mata at kapalaluan sa buhay, doon po natin ginagamit. At dito po, sa huli kong sasabihin, ito po yung sinasabi ko sa inyo na dito din nililid ng Diyos ang message na ito. Yung tinatawag po na immoralidad. O yung tinatawag po na sexual na immoralidad. Sa wikang English, sexual immorality. Ngayon mga kapatid, habang ako'y nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, diniisip ko kung ano ang gustong mensahe ng Panginoon. Habang ako kasi nag-i-scratch ako Scratch. Iniimbitahan kong lahat ng dadating na mensahe. Bible verse, content, insulat. Dito talaga kung dinala ng Panginoon mga kapatid at ako'y naniniwala, kailangan po ito ng nahit. Kailangan po ito ng nahit. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 6 verse 18, sa magandang balita, Biblia, sinabi ng Biblia, iwasan ninyo ang immoralidad. Ang ibang kasalanang nagagawa ng tao ay hindi nakakasira
sa katawan. Ngunit ang gumagawa ng imoralidad ay nagkakasala laban sa sarili niyang katawan. Ngayon mga kapatid, sinasabi ng talata na iwasan. Sa isang translation, tumakas ka sa imoralidad. Ano po ba ang imoralidad? Mamaya po, atin po yan pag-aaralan. Sabi diyan, tumakas po tayo doon. Dahil may mga kasalanan po na nagagawa natin sa labas ng katawan. May labas po ng katawan, nagagawa po natin sa labas. Ngunit mayroon pong kasalanan na nagagawa po natin sa ating katawan. Ito po yung immoralidad. Sa pagpapatuloy, number 19, 1 Corinthians 6:19 hanggang 20 po tayo. Hindi baga ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili? Number 20, sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ang inyong katawan, ng inyong katawan ang Diyos. Baybayin po natin isa-isa, mga kapatid. Pinaiiwas o pinatatakas po tayo sa imoralidad dahil may mga kasalanan daw, mga kapatid, na nakakasira sa atin sa labas ng katawan. Ngunit ang imoralidad, nagkakasala tayo laban sa sarili nating katawan. Ngayon, ano po ba, Brother James, ano po ba ang immoralidad? O yung sexual na immoralidad? In Greek translation, ito po ay mababasa bilang porneia. Ibig sabihin, fornication, whoredom, met, idolatry. Apat pong ibig sabihin, mga kapatid, ng sexual na immoralidad, o yung tinatawag, mga kapatid, na sexual immorality. Inuulit ko po, ito po ay galing sa salitang porneia, ibig sabihin fornication. Pag sinabing fornication, mga kapatid, ito po yung may nangyayari sa inyo na hindi po kayo kasal. Yan po ang fornication. Sumunod yung whoredom. Pag sinabing whoredom, mga kapatid, ito po ay patutot. Pag sinabing patutot, ito po yung mga babaeng bayarin, lalaking bayarin, nagbebenta ng aliw. Yan po ang isang meaning niyan, mga kapatid. At ang isa po, yung met, yung nakilala mo lang. Mahal mo na agad. Binigay mo na agad ang iyong sarili. May nangyari na agad sa inyo. Kung tawagin, mga kapatid dyan ng ating panahon ay ano ba yan? One night stand. Kung tawagin. Sumunod, mga kapatid, idolatry. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ibig sabihin pala, kapag ang isang tao pala ay sumasamba sa Diyos-Diyosan, nakahoy, ginto, etc., nagkakasala ka pala sa sarili mong katawan. Hindi lamang sa Diyos, nagkakasala ka sa sarili mong katawan. Sumunod, mga kapatid, kung ikaw ay babae o lalaki na nakipagkita ka lang, may nangyari na sa inyo, nagkasala ka, hindi lamang sa Diyos, kundi sa sarili mong katawan. Ganon din sa babaeng bayarin, sa mga club, sa mga beer house, mga kapatid, o dyan sa Lagamayo, kung meron pa. Mga kapatid, kapag nagbibenta ka ng aliw, yan po, mga kapatid, ay tinuturing na immoralidad. At nagkakasala ka hindi lamang sa Diyos, kundi sa sarili mong katawan. Ganon din sa fornication. Magkasintahan pa lang kayo. Ano mang uri ng kasintahan? Babae, lalaki. O lalaki, babae, babae. Na hindi kayo kasal. May nangyayari sa inyo, ang sabi dyan ng Biblia, mga kapatid, dyan po ay sexual immorality. Ngayon po, mga kapatid, bakit sinabing nagkakasala ka? Yan pong sexual immorality, hindi po yung pagkakasala na nasa labas. Kasi may panglabas eh. Panlabas, gaya niya, nagmura ka. Hindi mo naka-apekto sa katawan mo eh. Hindi ka naman nasugatan, hindi ka naman nalumian nung nagmura ka. Labas yun eh. Pero yung sa loob, na gagamitin mo ang katawan mo para gumamit ng isang tao o may nagkaroon ng sexual na aktibidad na nangyari. Yan po, mga kapatid, nagkakasala ka sa katawan mo. Kaya ako minsan mapansin ninyo, mga kapatid, lalo na yung mga babae, o sabihin natin babae lalaki, ang dumi-dumi ko! Di ba? Nakakarinig kayo niyan? Lalo na sa mga babae, na nagmahal ka ng isang tao, pero mali yung minahal mo, katawan mo lang pala ang gusto niya. Dumating ang isang panahon na kung saan, sabi niya, may sakit ako! Mag-ingat kayo sa mga ganyan na lalaki, may sakit ako, punta ka sa bahay, wala si mama. Punta ka naman ngayon dahil sa dalisay mong pagmamahal, hindi mo alam, pinagpaplanuhan ka na. Totoo po yan, mga kapatid. Huwag kayong mag-ano-ano sa mga lalaki na may sakit ako, papapuntahin ka sa bahay. Dalawa lang kayo doon, at akala mo dalawa lang kayo doon.
Apat nga kayo dun eh. Hindi lang kayo tatlo na nandun. Ikaw, siya, ang demonyo, at ang Diyos. Amen. Nandun. Pagpunta mo doon, kunwari, alaga-alagaan ka, yung lalaki, kunwari, pahina-hina. Totoo po yan, mga kapatid. At may mangyayari sa inyo. Nagmahal ka. Ayaw mo, dahil natatakot ka. Sasabihin ng lalaki, kung mahal mo ako, ibibigay mo dapat sa akin yan. Ngayon naman, gusto mo patunayan, bilang babae, ibinigay mo, isinuko mo. Hindi ba't ang nararamdaman? Ako po, meron akong mga nakakakwentuhan. At meron din ako napapanood ang sinasabi kadalasan, ang dumi-dumi ko. Bakit po mga kapatid? Bakit? Nagkasala ka sa sarili mong katawan. Totoo po ang Bible mga kapatid. Totoo ang Biblia. Yung nararamdaman mo, ang dumi-dumi mo. Hindi ka lang kasi nagkasala sa Diyos kasi sa sarili mong katawan. Alam mo kasi, na kahit against ka sa bagay na yun, dahil wala na nandun eh. Nasa sitwasyon ka na nabulaga ka na. Hindi mo inaasahan. Natukso ka na. Kaya pagkatapos, nandoon ang guilt. Nandoon mga kapatid ang pakiramdam na ang dumi-dumi mo kasi nagkasala ka sa iyong sarili katawan. Ngayon mga kapatid, ito pong bagay na ito. Ito po ay kailangan pabuksan natin ang ating isip. Hindi ko po ito pinapangaral sapagkat ako ay nararapat. Hindi ganoon. Kasi kung wala nang mangangaral ng bagay na ito, wala nang makakarinig ng bagay na ito at wala nang matutunan. Amen. Lahat po tayo mga kapatid ay mayroong dungis sa buhay. Amen. Aminin man ninyo hindi. May mga kamalian, meron tayong mga nagawang hindi ka nais-nais na kung ipapapanood lang sa TV, ay ikaw din ay mahihiya. Wala pong may malinis sa atin. Lahat po tayo ay naging marumi. Lahat po tayo ay nagkasala sa ating Panginoon. Gayunpaman, sa aral na ito, ang dadatnan ng aral na ito ay makinig. Ang dadatnan ng aral na ito ay makinig. Ngayon po, kapag sinabing sexual immorality, ang sabi dito, ito po ay nangangahulugan ito ng pagsuko ng sexual na kadalisayan at pangunahin itong ginagamit sa pakikipagtalik bago ang kasal. Napakasimple lang. Ang sexual immorality ay ginagawa, isinusuko mo ang iyong sexual na kadalisayan. Ang lalaki at babae na wala pa pong karanasan sa sexual, parehas po yan dalisay. Wala po silang eksperyensya na kung ano man. At kung ikaw po ay papasok sa sexual immorality, ang ginagawa po ng isang taong dalisay, isinusuko niya ang kanyang sarili at ginagamit ito sa pakikipagtalik bago ang kasal. Ibig sabihin po, may nangyayari na po bago ang kasal. Na kung ang ating pag-aaralan ng Biblia, hindi po ganun ang plano ng Diyos. Ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, tayo po ay makasal bago ang bagay na yun. Ngunit sa ating pong panahon, ito po ang panahon na mapusok ang mga kabataan. Ako'y nagsasalita kung nalalaman mo sa iyong sarili na ikaw ay dalisay sa oras na ito. Huwag mo nang tangkain. Sa mga babae at lalaki, kung hindi pa naman panahon, huwag kayong pumasok sa relasyon na hindi ka pa na nakatulong sa pamilya mo, wala ka pang may napatunayan sa Diyos at sa pamilya mo, at gusto mong pumasok sa bagay na yan, bilangin mo ang araw magmula sa sinagot mo siya. Ilang araw lang, mga kapatid, darating ang bagay na inaasahan ni Satanas. Ano po yun? Sa oras na dalawa na lang kayo, mahina po naman. Amen. Sa oras na dalawa na lang kayo, mga kapatid, mangyayari ang bagay na hindi dapat mangyari. Isusuko mo ang bagay ng kadalisayan sa buhay mo na kung saan pagkatapos mong isuko at may mangyari sa inyo, papasok po mga kapatid kayo sa tinatawag na sexual immoralidad o sexual immorality. Ngayon po mga kapatid, ang sexual immorality, para maintindihan po natin lahat,
ito po ay hindi lamang po sa babae at lalaki na hindi kasal. Para paalala, paulit-ulit ko ipapaalala sa inyo. Kung ikaw ay babae, at nakakaramdam mo feeling na ikaw ay lalaki, at umiibig ka sa iyong kapwa babae, to the point na nagkaroon kayo ng relasyon at may nangyayari sa inyo, yan po mga kapatid, ay sexual immorality. Ganon din sa lalaki, nakikipag relasyon ka sa kapwa mo lalaki at may nangyayari sa inyo, sexual immorality din yun mga kapatid. Yung mga nagbebenta ng aliw, sa mga beer house, sa kung ano man, nagbebenta ka ng sarili mo, sa bading 150, yan po ay sexual immorality. Ngayon mga kapatid, ang lahat ng bagay na yan, na hindi nakapasok sa kasal, at ginagawa mo yan mga kapatid, yan po ay sexual immorality. Sa mga tao na kung saan ay naaalipin ang tinatawag na sexual immorality. Kasi may mga tao pong ganun. May mga sa loob po ng church na kung saan may karelasyon ka, lalaki ka, may karelasyon kang kapwa lalaki, hindi mo mabitawan, pero naglilingkod ka sa Diyos. Gusto at nakikita ng Diyos na gusto mong maglingkod. Kaso ka lang natutukso ka dahil sa sexual immorality. Sinasabi ko sa iyo, kapatid, itigil mo na. Dahil impyerno ang kahantungan mo. Ganon din sa babae. Kung nakakaramdam ka na babae ang gusto mo, at bago pa mangyari yan, at gusto mo manligaw sa isang kapwa mo babae, at gusto mo maging kayo at may mangyari sa inyo, ihinto mo na yan. Kung ayaw mong samain sa harapan ng ating Panginoon. Ganon din mga kapatid, sa magkakasintahan. No? Kailangan din po natin mga kapatid i-preserve. Minsan na po tayong mga nagkamali. May mga nagkamali na po mga kapatid. Kaya kailangan po natin i-preserve yung bagay na kung saan ay nararapat sa harapan ng ating Panginoon. Huwag po natin ipilit ang bagay na yan. Kaya nga sinasabi, di ba? Sabi nga ng mga natin, maigi pa magpakasal na agad. Kasi sa paulit-ulit na nagkakasalak, mga kapatid, ganito po tayo kamahal ng ating Panginoon. Ganito tayo kamahal ng ating Diyos. Amen. Tinuturo sa atin mga kapatid ang bagay na ito. May mga bagay na dapat po nating matutunan. Hindi po puro encouragement. Amen. Kasi nasa encouragement ka, nasa apoy ka nga. Pero ano ba ang nagpapaapoy sa iyo? Baka sa gitna ng apoy mo, meron mga bagay kang ginagawa ng immorality. Wala rin ang apoy. Wala rin simple ang encouragement kung wala naman ang utak mo. Kaya kailangan natin mga kapatid magkaroon ng karunungan. Sabi nga ng Biblia, di ba? My people destroyed. O sila po ay nasisira dahil sa kakulangan ng kaalaman, karunungan. So kailangan po natin magkaroon ng karunungan patungkol po sa bagay na ito. Sabi niyan, hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Diyos o ng Espiritu ng Diyos? O Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi sa inyong sarili? Yan. Hindi ba ganin nyo nalalaman? Sabi sa mga mananampalataya na katawan ninyo ay templo ng Espiritu Santo. Mga kapatid, ito ngayon ang tanong ko. Gaano ka kasigurado na ang Espiritu Santo ay nasa iyo ba? Gaano? Sumunod, sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Luwalhatiin dapat natin ng ating katawan ang ating Panginoon. Ngayon po mga kapatid, ang namumuhay sa sexual na immoralidad ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Hindi po ako nagsabi niyan. Sabi ko sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9 hanggang 10, di ko na po babasahin, kayo na po magbigay ng panahon sa sarili ninyo. Unang Korinto 6, 9 hanggang 10, sinasabi dyan, ang gumagawa ng mga bagay na ganun ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ngayon po tayo po ay binili sa halaga, bagay na kahit mismo tayo ay hindi po natin kayang bayaran. Tayo po ay tinubos, binayaran po tayo sa pamamagitan po ng dugo ni Kristo. Sabi po sa Acts chapter 20 verse 28, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. So ang ating pong topic ay
Binili tayo mga kapatid sa isang halaga. Ngayon po, ano po ang ipinambayad ng Diyos? Ipinambayad po ng Panginoon sa atin ay ang kanyang dugo. Dugo po ni Kristo ang kanyang ibinayad sa atin. Ano po ba ang kayang gawin ng dugo, mga kapatid? Bakit dugo ang binayad? Efeso chapter 1 verse 7. O Ephesians chapter 1 verse 7. Pakibasa po kung inyo po makita. Ephesians 1:7. Sige, ako na po. Ephesians chapter 1 verse 7. Sister May, pwede pahingin na dito. Ephesians 1:7. Nasa Kanya'y mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo sa nakapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. So sinasabi mga kapatid, tayo po ay tinubos sa pamamagitan ng Kanyang dugo sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Yung dugo na yon, mga kapatid, ng ating Panginoong Diyos ay may kakayanang magpatawad ng ating mga kasalanan. Ano man ang iyong kasalanan, gaano man ito kabigat, gaano man ito kalaki, ay kayang patawarin dahil sa dugo na yon na dumanak, mga kapatid, sa krus ng Kalbaryo. Ngayon, kung naiintindihan din naman ang pagtubos ng Diyos sa ating mga kasalanan, ngayon po sinasabi sa Galatia chapter 2 verse 20, ako'y napako sa krus. Sabi ni Apostol Pablo, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon, sa laman, ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan o sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito ay sa anak ng Diyos na sa atin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Ano raw po ang sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid? Siya raw po ay ipinako. Siya po ay pinako sa krus. Sabi po sa kanyang statement. Napako po siya sa krus kasama ni Kristo. At ang buhay daw, sabi niya, na aking ikinabubuhay ngayon ay hindi ko na ikinabubuhay sa aking sarili. Ibig sabihin, hindi na po siya nabubuhay para sa kanyang sarili. Pag sinabing nabubuhay para sa sarili, ganito po para maintindihan po ninyo. Noong wala pa po tayo sa piling ng Panginoon, nabubuhay po tayo para sa sarili natin. Sa paanong paraan? Pagising mo sa umaga, puro sarili mo lang ang iniintindi mo. Wala kang pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Wala kang pakialam, mga kapatid, sa nangyayari sa pamilya mo. Nabubuhay ka para sa sarili mo. Pag kung sino gusto mo batukan, mababatukan mo. Sino gusto mong gawa ng masama, magagawan mo ng masama. Ibig sabihin, ikaw po ang nasusunod sa sarili mo. Ikaw, katawan mo yan. Lahat ginagawa mo. Nandiyan yan, pinapatatuan mo ang ang katawan mo, pinapatatuan mo, pati mata mo. No? Ang dila mo, pinatapyas mo, ginawa mo ahas. Mga kapatid, may mga ganun pong tao. Amen. Yung walang sungay, nagpalagay ng sungay, nakakita po ko na sa internet, mga kapatid, binabago nila kanilang sarili. Ginagawa po nila ang mga bagay na ibigin nila. Yung gusto nila. Wala ka pa sa Panginoon, tatlo-tatlo ang kinakarelasyon mo, kung sino-sino ginagamit mo, kung sino-sino ang binabayaran mong babae o lalaki para lang makapag-satisfy sa buhay mo, ganyan po ang mga tao na wala sa Panginoon. Ngayon po, ang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat, hindi na ako nabubuhay sa sarili ko, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ngayon, nang si Apostol Pablo, at maging tayo yung mga Kristiyano na, kung tayo po ay binago na ni Kristo, dapat hindi na tayo nabubuhay sa sarili natin. Ang buhay na kinabubuhay dapat natin ay ang buhay na kay Kristo. Paano po ba natin magagawa na mabuhay para kay Kristo? Ganito po kasi yan, mga kapatid. Minsan nakapag-usap kami ng isang kapatid. Meron kasi tayong tinatawag na likas na kinabubuhay natin. Ano po ibig sabihin?
May mga panahon po sa buhay natin na kung saan alam naman po natin yung dapat natin gawin. Hindi po natin yung gagawin. Hindi natin gagawin. Halimbawa, mga kapatid, alam mo naman na ang paglilingkod sa Diyos ay nagdadala sa buhay na walang hanggan. Alam mo naman na ang paglilingkod sa Panginoon ay napaka-importante sa buhay mo bilang tao. Pero kung ikaw ay nabubuhay sa sarili mo, yung mga bagay na pang Diyos, walang halaga yan sa iyo. Nakuha ninyo? Walang halaga sa iyo ang sumimba. Walang halaga sa iyo ang makinig ng salita ng Diyos. Nakikinig ka ng salita ng Diyos pero walang nagbabago, walang pumapasok sa buhay mo. Walang changes na nangyayari. Hindi nakikitaan ng pagbabago. Nagsisimba ka lang. Walang nagbabago. Pag nasa simbahan ka, hindi ka naman talaga nakikinig. Iba-iba ang iniisip mo, iba-iba ang ginagawa mo. Ano pong nangyayari mga kapatid? Nandito ka, pero wala ka rin. Nandito ka physically, pero ang mental o ang iyong kaisipan wala sa Panginoon. Kaya nga, alam ng Diyos, kilala ng Diyos kung sino ang tunay na sumasamba sa Kanya. At kung sino ang tunay na nakakaintindi ng dahilan bakit po siya pumasok sa loob ng simbahan. Amen. Kung ikaw ay nabubuhay sa sarili mong paraan lang, papasok ka sa simbahan dahil meron ka lang inaasam. Kung ikaw ay pumapasok sa simbahan na meron ka lang inaasam, meron ka lang inaasahan, halimbawa, nangyayari po kasi ito may nagugustuhan ka lang sa simbahan na isang kapatid o isang mananampalataya. Tapos pag hindi ka niya gusto, hindi ka na magsisimba. Yan po yung mga tao na yan, mga kapatid, hindi nila alam ba't sila naglilingkod sa Diyos. At yung mga tao na yan ay nabubuhay sa kanilang sariling pagkabuhay lang, sa kanilang sarili lang. Kasi kung si Kristo po ang nabubuhay sa bawat isa sa atin, gaano man katindi ang pinagdadaanan mo sa buhay, hindi ka man nagugustuhan ng gusto mo. At kung ikaw man ay may mabigat na problema, hindi mo dinadamay ang paglilingkod mo sa Panginoon. May gusto kang gawin palagi sa Diyos. May gusto ka palaging ihandog sa Panginoon. Gusto mo palaging mapasaya ang Panginoon. Yan po ang mga taong nabubuhay na ipinamumuhay si Kristo. Nabubuhay ka ngayon mga kapatid ng mayroong prayer life. Kasi kung tayo po ay nabubuhay sa sarili lamang natin, paggising po sa umaga, pasok ka na sa trabaho, wala ka ng panahon sa Diyos Pagdating sa gabi, sa sobrang pagod mo, hihiga ka na lang, matutulog ka na lang. Pero ito ang good news. Pag meron kayong pakiramdam na may mali, aware kayo na may mali, nasa magandang kondisyon pa kayo. Alam niyo yung tipong nawalan ka na, kasi nangyayari yan May panahon talaga mawawalan ka ng panahon sa Panginoon. Minsan isang araw wala kang prayer. Tapos, ang spirit na nasa iyo, binabagbag ka. Hindi ka na nakakapag-pray Tapos kung ano man klaseng trabaho mo, kung nagdadrive ka man o janitor ka man, naiiyak ka. Kasi nararamdaman mo, nagkukulang ka sa Panginoon. Bakit? Kaya ka nakakaramdam ng ganyan kasi si Kristo ay nasa iyo. Kasi kung wala ka nang nararamdaman na bigat, pagka sa prayer life mo, wala na, bagsak na lahat. Wala ka nang nararamdaman, hindi ka na nakukonsensya. Pati sa worship, parang wala na rin sa'yo. Hindi ka na rin nag-worship. Parang wala lang talaga, pumasok ka lang dito to have attendance. Para i-check ka, attendance check. Pero hindi natin nasuserve yung pagbili sa atin ni Kristo. Dapat nung binili tayo ni Kristo, dapat gagawin natin yung bagay na inaasahan ng Diyos, kaya kanya binili. Kaya ka nga bumili ng cellphone, di ba? Tinitignan mo yung memory, tinitignan mo yung ROM, yung RAM, di ba? Tinitignan mo kung gaano kataas ang kaya niyang, pati yung quality ng camera. Kaya mo siya binibili dahil inaasahan mo na yung quality na kaya niyang ibigay, magagamit mo. Nakuha ninyo mga kapatid? Pagka gusto mo ng magandang cellphone, mga kapatid, na pang-vlog o magandang kuha, na parang HD na ang kuha, mga kapatid, kailangan mo rin bayaran ng presyo. Tama? Kung gusto mo lang mabigat o magandang klase, bayaran mo ang presyo. Gayon din sa Panginoon. Ang laki ng binayaran ng Diyos sa atin, pero hindi niya magamit ng gusto ang ating mga buhay. Sinasabi na nga ni Apostol Pablo, hindi na ako nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo
ang nabubuhay sa aking sarili. Mga kapatid, dapat nararamdaman niyo ang bigat pag hindi na kayo nagkakaroon ng private na pakikipagtagpo sa Diyos. Mga kapatid, ito papaalala ko lang sa inyo. Baka nakakalimutan ninyo. Aside sa paglilingkod, dapat may private moment kayo sa Diyos. Amen. Yung private na yun, kayo lang dapat yun. Right. Walang kahalo yun, mga kapatid. Hindi yung private mo lang kapag nakakain ka. Doon ka magpapasalamat, private moment mo yun eh. Hindi po, naglalaan ka ng espesyal na oras para sa Diyos. At doon mo binabalik-balik tanaw ang kabutihan ng Panginoon sa iyong buhay. Nakuha natin, mga kapatid. Ngayon po, dapat po natin maintindihan, tayo po ay binili sa halaga. Dapat po ang ating kinabubuhay po ay ang ating Panginoong Jesucristo na. Hindi na po tayo. Kasi kung tayo lang, ang tayo tamad magsimba, ang tayo tamad gumising, mga kapatid, ng maaga para makipagtagpo sa Diyos. Ang sariling tayo, ayaw natin manalangin. Ang sariling tayo, gusto natin pera, kasiyahan. Minsan ito nakakalungkot. Kaya ka nagsimba kasi feeling mo ang simbahan, sa simbahan doon ka lang masaya. Pero kapag hindi na masaya, ang atmosphere ng simbahan, naaapektuhan ka. Mga kapatid, ito po, papasok na po dito yung sinasabi ni Apostol Pablo. Hindi na ako nabubuhay sa akin sarili, kundi nabubuhay na ako. Si Kristo na nabubuhay sa akin. Kapag nakakaramdam ka ng hindi pangkaraniwan, mga kapatid, ito dapat mong tandaan. Sa kabila ng inaasahan mong positibo, merong negatibo, dapat marunong kang sumuri. May mali Kapag naramdaman mo naapektuhan ka, dapat alam mo na may mali. Bakit? Naapektuhan ka eh. Once na naapektuhan ka ng isang pangyayari o isang bagay na tila negatibo, dapat marunong kang kumounter na may mali kasi nadadala ka eh. Amen. Nakuha ninyo mga kapatid, nadadala ka. Ngayon po, ano po ibig ko sabihin? May mali, Panginoon. Ang dami kong nakikitang mali. Tulungan mo sana ako ngayon na makakita ako ng magagandang bagay. Ganun sana mga kapatid, hindi yung hindi na nga maganda nakikita mo. Entertain mo pa. Ikwento mo pa, o di dalawa na kayo. Okay? Ngayon po mga kapatid, kung ang iyong pamumuhay noon ay walang pinagkaiba, ngayong Kristiyano ka na, mukhang may mali. Ito mga kapatid, sa mga Kristiyano na, sa mga nabautismuhan na. Kung kayo po ay nabautismuhan na, at ang ginagawa nyo pa rin ay katulad nung hindi pa kayo nababautismuhan, may mali po sa inyo. May mali po sa buhay natin, mga kapatid. Dapat nakikita ang diferensya o nakikita yung malaking difference, mga kapatid. Nang ikaw ay nakakilala sa Panginoon, dapat lalo kang nagiging mas malapit sa Diyos. Nakuha ninyo mga kapatid? Ngayon, papasok po dito yung tinatawag na comparison. Ngayon, ito po, how's your prayer life? Mga Kristiyanong kapatid sa pananampalataya, mula Lunes hanggang Sabado, liban ng linggo, kamusta po ang inyong prayer life? Ito po ba ay yumayabong? Ito po ba ay lalong lumalago? Ito po ba mga kapatid ay nagiging matindi? Ang inyong bang koneksyon sa Panginoon sa inyong prayer life, mga kapatid, ay nagiging malago o mabunga? Sumunod po mga kapatid yung tinatawag po na Bible reading. Magmula nung hindi ka pa nakakilala sa Diyos, hindi mo naman talaga ginagawa yun. Ngayon ikaw ay nakakilala sa Panginoon. Isang rason kung bakit mahina tayo, sapagkat tayo po mga kapatid ay walang panahon sa pagbabasa ng Biblia. Sumunod po, yung comparison, yung involving to the ministry. Ikaw po ba ay involved sa ministry? O wala kang ministry? So pag-isipan natin yan mga kapatid. Sumunod, yung ating mga offerings mga kapatid, yung ino-offer natin sa Diyos, ang ating buhay, ang ating sarili, sa anumang larangan ng offering mga kapatid, umuunlad po ba tayo? Ang ating pananampalataya, umuunlad po ba? Ang ating worship, especially worship mga kapatid. Tandaan niyo po mga kapatid kapag ang isang tao, natanggal na ito matanggal ni Satanas ang prayer life at ang worship mo, malaking epekto na yan sa buhay mo. Ikaw po mga kapatid ay nasa kasalukuyan na kung saan defeated.
Mawala yung bagay na yan, mga kapatid. Marami naman pong bagay na pwede mawala, pero yung pangunahin na yan, mawala lang ang prayer at ang worship mo sa Panginoon. Ang laking epekto na yan. Hindi ka na makakagawa ng mga bagay na kung saan ay magiging masaya ka sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi, do you think kaya kung ikaw po ay prayerful na tao at worshiper na tao, may puwang po ba ang diablo para ikaw ay hilain? Wala. Most of the time, ang mga nagbabackslide, ang mga tumatalikod, ang madalas na nangihina, ay ang mga tao na ang prayer life ay questionable. Ang mga worship time, mga kapatid, ay questionable. Kasi, ang pagpakikinig ng salita ng Diyos, pagkatapos nito, may tinatawag na altar call, di po ba? Yung altar call, mga kapatid, doon nasusukat at nakikita kung paano mo naunawaan at naintindihan ang salita ng Diyos. Bakit? Sa worship, doon mo naintindihan lahat, mga kapatid. At hinahayaan mo mag-usap ang Diyos sa'yo. Hindi kasi tayo tapat kung minsan. Alam mo nang basag ka, ayaw mo pa sabihin sa Diyos. Alam mo nang nangihina ka, ayaw mo pa aminin sa Panginoon. Kulang lang tayo, mga kapatid, sa approach. Kala nyo, ganto-ganto, malakas-malakas, brother James. Mga kapatid, pare-pares tayong tao, pares-pares tayo may pinanghihinaan. Mayroong kahinaan. Pero pagkakaiba lang, mga kapatid natin, dapat alam natin kung kailan tayo at paano babangon. Alam mo na mahina ka eh. Iluot mo. Ang kalakasan ay nasa Diyos. Kung wala ka nang makitang maganda, taas mo ang kamay mo. Purihin mo ang Panginoon. Dahil ipapakita sa iyo ng Diyos maraming bagay na magaganda na dapat mong makita at dapat yun ang iyong tinitingnan. Tuloy po tayo, mga kapatid. In reality, hindi ka makakabili ng bagay na hindi mo pakikinabangan. Amen po ba? Hindi po natin bibili ng isang bagay na hindi po natin pakikinabangan. At ang bibilin po natin ay yung bagay lamang na ating pakikinabangan. Gayon din, mga kapatid, sa ating Diyos. Tinubos tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Binili po tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Dapat po tayo ay pinakikinabangan ng ating Panginoong Diyos. At sinasabi dito, mga kapatid, piliin natin na maging kagamit-gamit sa harapan ng ating Panginoon. Praise the Lord. Mga kapatid, ang sabi sa Hebrews chapter 9 verse 22, without shedding of blood, there's no remission of sin. Pakinggan niyo po. Bago po tayo magtapos. Sabi daw, kung wala daw pong pagbububo ng dugo, o wala pong tatagas, titigis na dugo sa krus ng Kalbaryo, wala raw pong kapatawaran na magaganap. At ang lahat ng tao ay nakadistino, mga kapatid, papunta po doon sa kaparusahan, which is ang impyerno. Ngayon, mga kapatid, dahil sa pagmamahal ni Kristo, alam niya ang halaga nyo. Halaga natin, alam ng Diyos. Yung kasiraan natin, alam lalo ng Diyos. Naunawa natin, lahat ng mga sira sa atin, alam ng Diyos. Pero ito po kagandahan, mga kapatid, hindi tinignan ng Diyos ang sira mo. Right. Bago ka niya bilhin, kundi binili ka niya kahit sira ka. Tayong tao, mga kapatid, hindi po tayo bibili ng bagay na sira. Pero tatandaan niyo po, mga kapatid, kitang-kita ang Diyos magmula Book of Genesis. Tayo po ay sira. Amen. Pero ang interest ng Diyos nasa atin pa rin. Yung halaga ng Diyos, yung halaga natin, mga kapatid, yun po ang tinignan ng Panginoon. Thank you, Jesus. Wala na tayong halaga. Mismo nga sa sarili mong pamilya, kung minsan walang halaga ikaw eh. Hindi ka nga binibigyan ng baon mo eh. Hindi ka nga pinapahalagaan pag birthday mo eh. Hindi ka nga paborito ng nanay mo eh. Ng tatay mo, mas paborito yung kapatid mo. Pero lahat ng yun, mga kapatid, kung iisipin ninyo, marami tayong matatanggap na rejection dito sa mundo. Amen. Marami tayong matatanggap, mga kapatid, at maririnig na hindi magaganda sa mundong ito. Sa loob ka man ng iglesia o sa labas, marami. Mapalider ka man o ordinary member, may masasabi ang tao sa iyo. Pero isang bagay, mga kapatid, ang tinitiyak ko sa inyo, hindi porket may mga kasiraan ang bawat isa sa atin, yun ay pinigilan o pumigil sa Panginoon Diyos para bilhin tayo. Binili tayo sa halaga. Bagay na hindi kayang bilhin ng iyong ina, ng iyong ama, ng iyong kapatid.
ng iyong mga mahal sa buhay. Binili po tayo ng Diyos. Kaya dapat yung katawan na yan, na pinapahiram sa atin ng Diyos, dapat ginagamit po natin yan sa kapurihan ng Panginoon. Umamin po tayo sa Panginoon ngayon. Praise the Lord. Marami po sa atin, kahit ang prayer life, wasak. Hindi po ba? Marami sa atin, kahit ang worship, malamig. Bakit hindi po tayo umamin sa Panginoon? Ano ba pumitigil sa atin? Ano po ba pumitigil sa atin para po tayo i-restore ng Diyos? Kasi kung usapang restore, kayang gawin ng Diyos. Eh, tanong, kaya mo ba? Gusto mo ba? At kung talagang, if ever, kung totoo man, itong kakatuwang bagay lang, kung may kapsula ba ng pamparestore, inumin mo ba? Kung may kapsula ba ng pampalakas ng pananampalataya, iinumin mo ba? Kung mayroon bang kapsula ng pagiging mainit sa panalangin, iinumin mo ba? Mga kapatid, I believe hindi mo inumin. Kasi ngayon pa lang, wala namang kapsula, wala kang pwedeng bayaran, wala kang dapat bayaran, hindi mo may lapit sa sarili mo eh. Kapsula pa kaya? Mga kapatid, ito po ang mensahe ng ating Panginoon sa atin. Napaka halaga na maintindihan po natin. Binili ka po sa halaga. Huwag nyo na pong dalhin ang katawan ninyo, mga kapatid, sa kung saan-saan. Huwag na po natin dalhin ang ating katawan sa sugalan, sa pumbababae, mga kapatid, doon sa inuman, dito sa sanlibutan na nagpapalayo po sa ating Panginoon. Huwag po natin dadalhin ang katawan ito. Binili tayo ni Kristo. Mag-isip tayo ng tama. At para sa uli, gusto kong maintindihan po ninyo, mapasadatihan at mapasabaguhan. Huwag niyo pong idadamay ang Panginoon at ang personal niyong relasyon sa Panginoon. Kung kayo po ay may nangyayari sa inyong hindi maganda, huwag niyong idadamay ang mga ministry ninyo. Huwag niyong idadamay ang kinabukasan ninyo. Huwag niyong idadamay, mga kapatid, ang personal ninyo sa Panginoon. Huwag niyong idadamay ang pagmamahal ninyo sa Panginoon. Kung ang mga bagay dito sa sanlibutan ay pinipigilan kayo, sinasaktan kayo, nilalayo kayo, mga kapatid, sa gawain ng Diyos, huwag niyong idadamay. At kung nararamdaman mo ang panghihina, dapat mas maramdaman mo na pinalalakas ka ng Diyos. Dahil ang sabi ng Biblia, kung saan ako mahina, kung kailan ako mahina, doon ako malakas. Mga kapatid, nanghihina ka na eh. Praise the Lord. Kung minsan hindi encouragement ang kailangan mo, realidad na magising ka. Magising po ang Iglesia ng Naik. Ang Iglesia ng Naik na binili ni Kristo na kanyang dugo. Magising tayo sa maraming bagay. Mga kapatid, gusto ng Diyos, masaya tayo. Gumawa tayo ng bagay na ikabubuti. Gumawa tayo ng mabuting bagay. Hindi lamang para sa ating mga sarili. Gawa tayo ng mabuti, mga kapatid. Mag-focus tayo doon. At gusto kong tapusin ito sa ganitong bagay. Kilala niyo si Doc Willie. Nakita niyo siya sa Facebook. Sino sa inyo nag-ambag ng prayer sa kanya? Alam niyo, mga kapatid, tayo mga Kristiyano, hindi dapat nakapokus sa mga sarili natin problema. Alam mo, nakita ko sa Dr. Willie. Sabi ko sa sarili ko, gusto kong magkaroon ng ambag sa kanya. Na kung sakaling maawa ang Diyos at siya'y gumaling at magpatotoo siya na ang Diyos ay dakila at nagpapagaling, masasabi ko, may ambag ako. Nanalangin ako para sa kanya. Mga kapatid, napakasarap. Damhin ang tagumpay kapag alam mong bahagi ka ng tagumpay. Praise the Lord. Ganon din sa iglesia nito, mga kapatid. Kung gusto natin ng restoration, gusto natin, mga kapatid, ng revival, ambagan mo sarili mo. Ambagan mo kahit mahirap. Ito sasabihin ko sa inyo, mga kapatid, kahit mahirap, yung sama ng loob, gamitin mo para makalapit sa Diyos. Huwag mong gamitin ang sama ng loob para lumayo sa Diyos. Lahat ng negatibo ginagamit para ilapit sa Diyos. Sabi ng Panginoon, mga kapatid, lumapit kayo sa akin,
kayong napapagal at nabibigatan sa inyong pasalin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Alam ng Diyos, pagod ka na. Alam ng Diyos, hirap ka na. Pero dapat maging masaya tayo dahil binili tayo ng Diyos. Hindi na tayo pagmamayari ng Diablo. Binili tayo ng Diyos. Praise the Lord. Binili ka. Lahat tayo binili. Ngayon binili tayo, ano ang pwede natin magawa para magamit tayo ng Diyos sa inaasahan niya? Binili nga tayo. Ibalik natin, ibigay natin sa Diyos ang dapat ay para sa Kanya. Huwag tayong maging tamad, mga kapatid. Nulit ko po, huwag po tayong maging tamad sa paglapit sa ating Panginoon. Lumapit tayo sa Diyos. Mga kapatid, walang imposible sa Diyos. Hindi ako naniniwala, mga kapatid, na may imposible sa Diyos. Walang imposible sa atin po, meron. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, meron po akong hihilingin sa inyo. Sa pag-worship natin, ito po ang gusto kong gawin ninyo. Hiling ko lang nito. Nasa sa inyo kung gusto nyo gawin. Hiling ko lang. Hilingin nyo sa Diyos ngayon na, Panginoon, tulungan nyo po ako makabalik sa presensya niyo. Kasi, not unless na makabalik ka sa presensya ng Diyos, hindi mo matatamasa, mga kapatid, ang bagay na dapat ay para sa iyo. Ang hirap manalangin kapag malayo ko sa presensya ng Diyos. Hindi mo sigurado kung papakinggan ka. Nag-worship ka, hindi ka makapasok sa presensya ng Diyos, ang hirap din. Kasi lalabas kang ganun ka pa rin, hindi ka transform. Kaya dapat ang maging goal natin, mga kapatid, sa tuwing tayo po ay dudulog at mag-worship sa Diyos, ilagay nyo sa isip at puso nyo, kailangan nyo ma-hit ang heart ng Diyos. Kailangan ninyo mapasok, kailangan ninyo, mga kapatid, ma-make sure na sa oras na ito, matouch mo ang puso ng Diyos, dahil sa oras na matouch nyo ang puso ng Diyos, mga kapatid, ang lahat ng bagay na nararamdaman mo ngayong kabigatan, because of that touch, aalisin ng Diyos ang lahat ng bigat. Bakit? Nakapasok ka sa presensya ng Diyos. Ito na nakalimutan natin, mga kapatid. Kaya sa atin, parang ang umay-umay ng worship. Bakit? Kasi hindi po nakapasok sa presensya ng Diyos. Dahil pag once na nakapasok ka sa presensya ng Diyos, mawawala ka, mga kapatid, sa ulirat. Hindi mo iisipin kung ano iisipin ng iyong katabi. Bakit? Nakapasok ka sa presensya ng Diyos. Napaka-importante makapasok sa presensya ng Diyos. Hilingin mo ngayon, Lord, hayaan mo ko makapasok sa presensya ninyo. Gusto kong maranasan nyo, sinasabi ni Brother James, unang aming mga pastor. Let us all stand, mga kapatid. Purihin po natin ang ating Panginoon. Huwag po tayong mag-alinlangan sa Kanya. Idulog po natin sa Diyos ang ating mga kahinaan at ang ating mga kabigatan. Purihin po ang ating Diyos. Praise the Lord, mga kapatid. This morning, mga kapatid, let's worship sa ating Panginoon. Napakagandang mensahe, mga kapatid. Praise the Lord. Ibinigay sa atin, mga kapatid, ng ating Panginoon sa umagang ito. Praise the Lord. Tayo po ay binili ng ating pagkasabi nga dito, mga kapatid, sa John chapter 3, verse 16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanyang sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na